Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, June 24, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Inyong lahat na hindi bumitiw, for believing in me and in my innocence, and the causes that I've been fighting for. Maraming salamat. Dating Senator Leila De Lima, absuelto na ng Muntinlupa RTC sa mga kasong may kinalaman umano sa droga. De Lima may banta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panibagong taas presyo sa produktong petrolyo, epektibo ngayong Martes. Pero singil sa airfare pagsapit ng Hulyo, asahan namang bababa. Mga ebidensya ng human at sex trafficking, torture room at torture devices na diskubre sa inspeksyon sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Porac Mayor Jaime Capil dapat ding imbestigahan at suspindihin ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. Sa ating balitang showbiz, Miss Universe 2018 Catriona Gray at iba pang stars nagpabinyag sa Christian Church nitong weekend. At arat na sa Batangas at makisaya sa makulay at buhay na Lechon Festival. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Tuluyan na ang ibinasura ng Muntinlupa Regional Trial Court ngayong Lunes ang lahat ng kaso ng dating Senator Leila De Lima na may kinalaman umano sa illegal na droga at ibinato sa kanya noong panahon ng Administrasyong Duterte. Kaugnay sa kanyang pagkakaabsuelto, sinabihan naman ni De Lima ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya naman ngayon ang haharap sa mga paglabag sa karapatang pantao, lalo na nung kasagsagan ng kanyang war on drugs. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Matapos ang halos 7 taong paglaban para makamit ang hustisya, tuluyan ang pinawalang sala ng Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 206 si dating Senador Leila De Lima. Dinismiss na ang ikatlo at huling kaso niya matapos makitaan ito ng mahinang ebidensya. Kasama niyang naakwit sina dating Corrections Director Franklin Bucayo at mga dati niyang bodyguard na sina Ronnie Dayan, Jonel Sanchez at Jad Dera. Noong Marso, inihain naman ng kampo ni De Lima ang demurrer to evidence sa kaparehong korte na nagpahintulot sa kanya na makapagpiyansa noong Nobyembre 2023. Ito'y matapos bawiin ng dalawang witness na sina Rodolfo Magleo at Nonilo Arile, Oktubre ng nakaraang taon ang mga testimonya nila laban sa dating senador. Emosyonal namang nagpasalamat si De Lima sa mga taong tumulong at sumuporta sa kanya simula nang siya ay makulong. Sa mga sumusuporta po sa akin, huwag po kayong mawawala. Dahil pagkatapos ng 7 taon, mas handa po ako na ituloy ang laban. Sa inyong lahat na hindi bumitiw, for believing in me and in my innocence, and in the causes that I've been fighting for. Maraming salamat. Samantala, matapang namang binalaan ni De Lima si dating Pangulo Rodrigo Duterte ang administrasyong nagpakulong umano sa kanya. Ang message ko sa dating Pangulo, kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taong bayan. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila nung nakaraang madugo at epic war on drugs. Maraming pamilya ang naulila. Yung iba nga hindi nga pinatay pero nabubulog naman sila sa mga kulungan dahil sa mali at baluktot ng pagpamatupad ng batas. Matatandaang inaresto si De Lima noong 2017 matapos siyang idawit ng Administrasyong Duterte sa umano'y illegal na drug trafficking scandal sa New Bilibid Prison. Habang ibinasura ng Muntinlupa RTC Branch 205 ang unang kaso ni De Lima noong 2021. At noong Mayo 2023, inakwit naman ng Muntinlupa RTC Branch 204 si De Lima kasama ang isa pang akusado at bodyguard nitong si Ronnie Dayan. Naninindigan naman si De Lima na ang pagkakakulong niya ay sanhi ng pagiging kritiko niya sa Administrasyong Duterte. Handa rin daw siyang makipagtulungan sa ICC kaugnay ng investigasyon sa war on drugs sa Pilipinas. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.
Inirerekomenda ni Senator Sherwin Gatchalian ang investigasyon at suspensyon laban kay Porac, Pampanga Mayor Jaime Capil dahil sa umano'y kapabayaan nito kung bakit namayagpag ang iligal na Pogo scam farm sa naturang bayan. Samantala, isa naman sa hinihinalang boss ng Lucky South 99 Pogo na nagtangkang tumakas ng bansa ang nasawata ng mga otoridad sa Davao Airport. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Personal na nag-inspeksyon si Senator Sherwin Gatchalian kasama ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga ngayong araw. Dito nadiskubre ang mga alak at sex toys at hinihinalang torture room at torture devices na may bakas pa ng dugo. Malalakas na ebidensya na may nangyaring human trafficking, sex trafficking, prostitution at kidnapping sa naturang Pogo scam farm. Ito na yata yung pinaka-brutal, pinaka-violente at pinakamalaking Pogo Hub na nabisita namin. Ayon sa PAOK, mayroon na silang 12 persons of interest sa mga krimen. Kabilang dito ang isa sa mga hinihinalang boss ng Pogo Hub na nagtangka pa umanong tumakas palabas ng bansa pero nasawata sa Davao Airport. Just last night may pinahold kami sa Davao Airport. And ito yung isa sa mga boss na pinagdududahan namin. The preferred airports of these Chinese nationals coming in and out of the country are Clark, Palawan, Puerto Princesa, and Davao. For whatever reason, we don't know. Kasama rin sa iniimbestigahan ang mga beneficial owners ng Pogo Hub o yung mga hindi nakalista sa mga dokumento ng PAGCOR o Securities and Exchange Commission pero lumitaw ang pangalan sa iba pang ebidensya. Nananawagan naman si Gatchalian sa Department of the Interior and Local Government at Office of the Ombudsman na imbestigahan na rin at patawan ng suspensyon si Porac Mayor Jaime Capil. October 2023 pa kasi kinansela ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR ang license to operate ng Lucky South 99 pero nagpapatuloy pa rin nila ang operasyon nito hanggang sa isagawa ang raid nitong June 4. Kaya ang tanong ni Senator Win Gatchalian, paanong lumaki sa 46 na building ang Pogo compound dito sa Porac, Pampanga kung totoong ginagawa ng Porac LGU at ng PAGCOR ang kanilang mandato? Merong negligence na nangyari dahil pinabayaan niyang mangyari ito sa kanyang lugar. At kung naging proactive siya, dapat hindi na umabot sa ganitong kalaki itong Pogo Hub dito sa Porac, dito sa kanyang lugar. Maliban kay Mayor Capil, ipapatawag din pati ang PAGCOR para sa ikinakasang Senate inquiry. Yan ang magiging focus namin, yung accountability ng PAGCOR. Kagaya ng nabanggit ko, lahat ng mga Pogo Hub na ni-raid may lisensya siya. Pero sa mga nakita namin, wala silang chinek kaya puro bogus yung address at bogus mga pangalan. Sinubukan kunin ng Balitang A to Z ang panig ng lokal na pamahalaan pero wala sa munisipyo si Capil. Wala rin si Vice Mayor Francisco Tamayo at ang Municipal Administrator. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Mga ka-A to Z, sana nakahabol kayo sa pagpapakarga dahil may panibagong malakihang dagdag presyo sa produktong petrolyo simula bukas na aabot sa halos 2 piso kada litro. Samantala, good news dahil bababa naman ang airfare pagsapit ng Hulyo dahil sa bawas sa fuel surcharge. May balitang A to Z si Ace Cruz. Dati driver ng kotse si Aldrin para sa isang ride-sharing network pero ngayon, motorsiklo na ang pinapasada niya. Lugian niya ang bawat biyahe ng 4-wheel vehicle dahil sa matinding traffic at tumataas sa presyo ng produktong petrolyo. Pag bumiyahe ka rito, yung gasolina na makukonsume mo hindi ganun kalaki. Kaya't mukhang malabunaan niyang babalik pa siya sa pamamasada ng kotse. Kasi kung dito magsisipag ka naman, kaya mo rin naman din kitain yung kikitain mo sa sasakyan. Bukas, araw ng Martes, may panibagong malaki ang dagdag presyo sa produktong petrolyo na abot sa halos 2 piso kada litro. Sa gasolina, 1 peso and 40 centavos ang dagdag sa bawat litro. Pinakamalaki naman sa diesel na tataas ng 1 peso and 75 centavos, habang 1 peso and 5 centavos naman sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, dahil ito sa lumalalang tensyon sa ilang mga bansa sa Middle East at mataas na demand sa langis ng maraming bansa. Nabuhay ulit yung sanction ng dalawang oil-producing countries like Venezuela at saka ng Iran.
So karamihan po sa mga suki, kumbaga kumukuha kay Venezuela, nag-ship to China. Eh alam naman po natin, ating consumer din si China, tapos may kukuha pa sa kanya, eh di talaga mag-aagawan sa supply. Sa buwang ito na ikalawang sunod na dagdag singil sa gasolina at ikatlo para sa diesel. Noon na nang sinabi ng DOE na batay sa monitoring ng international forecasters, talagang may kakulangan sa supply ng langis kumpara sa mataas na demand at babalik lang sigla nito pagsapit ng winter season. May good news naman para sa mga pasahero ng aeroplano dahil inaasahang bababa ang singil sa airfare. Sa domestic flights, bababa sa Hulyo ang fuel surcharge mula level 6 na naglalaro sa 185 hanggang 665 pesos. Sa level 5 o mula 151 pesos hanggang 542 pesos na lang. Bababa rin ang fuel surcharge sa international flights na magmumula sa Pilipinas mula lagpas 4,500 pesos sa level 6 ay magiging higit 3,700 pesos. Ayon sa airline companies, pabor ito sa negosyo dahil inaasahang tataas din ang bilang ng mga pasahero. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sinadya ng China ang marahas na pakikipag-engkwentro sa mga Pilipinong sundalo sa West Philippine Sea noong nakaraang Lunes ayon sa defense officials ng Pilipinas. Gayunpaman, sa kabila ng tensyon, nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi magpapasimula ang Pilipinas ng anumang digmaan. Hindi aksidente ang pagsalakay ng mga tauhan ng China sa resupply mission ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal noong June 17. Ito ang joint statement ni na Defense Secretary Gilberto Teodoro, Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro at National Security Advisor Eduardo Año. Pagbaligtad ito sa naunang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na isa lamang umanong misunderstanding ang nangyari. After our visit to our troops in Palawan yesterday, where the President personally talked to the troops involved in the RORE, we have now come to the conclusion that it was not a misunderstanding or an accident. We are not downplaying the incident. It was an aggressive and illegal use of force. Tinukoy ni Anyo ang mga nilabag na international at domestic laws sa pangaharas ng China sa mga Pinoy sa West Philippine Sea. Including use of illegal force, violation of COLREG, yung Convention on the Collision at the Sea, at saka yung SOLAS, International Convention on Safety of Life at Sea, at saka, of course, in the Declaration of Conduct. Pero nilinaw, hindi pa ito maituturing na armadong pag-atake na siyang basehan kung kailangan ng magpasaklolo sa Amerika sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Nitong weekend, personal na pinasalamatan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga tropa ng Pilipinas na naipit ng pagtulungan ng 8 Chinese vessels ang 2 Philippine Navy boats sa West Philippine Sea nung nakaraang Lunes. Ginawaran ng medalya ni PBBM ang mga sundalong Pinoy, kabilang si SN1 Jeffrey Facundo na naputulan ng daliri sa gitna ng engkwentro. We remember that on June the 17th, we made a conscious and deliberate choice to remain in the path of peace. Sa huli, muling iginiit ng Defense Secretary na magpapatuloy ang rotation at resupply mission ng mga tropa ng gobyerno sa West Philippine Sea, kasabay ng patuloy na pagsusumikap ng Pilipinas sa pagkakaroon ng mapayapang solusyon sa lumalalim na tensyon. As pointed out by the President, and I quote, "We are not in the business to instigate wars. The Philippines is a responsible state. We will continue to exercise our freedoms and rights in support of our national interest in accordance with international law."
Dapat nang dalhin muli sa korte ang isyu ng agawan sa teritoryo sa pagitan ng Pilipinas at China, ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Giit ni Carpio, mananalo lang ang Pilipinas kung dadalhin sa Court of Law ang laban kung saan walang banta ng warplanes, warship at missile. Partikular, dapat na raw formal na maghain muli ng arbitration case sa International Court of Justice ang Pilipinas. Anya, ito rin umano ang tanging paraan para mapayapang maresolba ang gusot at agawan sa teritoryo sa pagitan ng dalawang bansa. Challenge China to submit the entire Spratlys territorial dispute to arbitration by the International Court of Justice. Let's formally challenge China. I've been saying that, some government officials have been saying that, but let's finally formally challenge China. So China will either to put up or shut up. Naniniwala si House Speaker Martin Romualdez na dapat kay Vice President Sara Duterte mismo manggaling ang anunsyo kung siya na nga ba talaga ang magiging bagong leader ng oposisyon. Ito ay matapos si anunsyo kamakailan ni dating presidential spokesperson Harry Roque na ang pangalawang pangulo na ang susunod na mukha ng oposisyon. Nire-respeto naman ni Romualdez ang naging desisyon ni Inday Sara na magbitiw bilang kalihim ng Department of Education. Matatanda ang nagsilbing campaign manager ni Sara Duterte si Romualdez noong 2022 presidential elections. Her personal decision. And we respect the decision po. We miss the closer interactions that we had during the campaign. But nonetheless, there's politics and there's personal and Muling nagpabinyag sina Miss Universe 2018 Catriona Gray, Dominic Roque, celebrity couple Marco Gumabaw at Christine Reyes sa isang Christian church nito lamang linggo. Kanya-kanyang ibinida ng mga celebrities sa kanilang Instagram post ang special moment ng water baptism sa isang Christian church. Naibahagi rin ni Catriona na nabinyagan na siya nung baby pa lamang, ngunit nais niyang ulitin ito ngayong siya ay grown up na. Samantala, nagpalitan naman ng pagbati sina Catriona, Dominic, Marco at Christine sa kanilang bagong spiritual milestone. Abangan sa aming pagbabalik, Pampanga beauty queen at Israeli niyang boyfriend nawawala simula pa nung Biyernes. Pinaniniwala ang kotse ng magkasintahan, natagpo ang sunog sa Kapas, Tarlac. At ilang mga atletang Pinoy nakarating na sa France, isang buwan bago ang Paris Olympics. Ang lahat ng may init na balitang yan, abangan sa pagbabalik ng Balita A to Z. Bumuo na ng task force ang Department of Interior and Local Government para matukoy ng bawat local chief executive kung ang mga pogo sa kanilang nasasakupan ay illegal ba o hindi at kung may koneksyon nga ba ang lokal na opisyal sa operasyon nito. Nagbabala naman ang Philippine National Police sa mga umano'y nagpoprotekta sa mga illegal na pogo hub sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Si Kim Salinas may balitang A to Z. Dahil sa tila salasalabat na problemang naidudulot ngayon ng iligal na operasyon ng pogo sa Tarlac at Pampanga mula sa mga opisyal, mga nagtatrabaho at maging sa nasasakupan nito, bumuo na ng task force ang Interior Department para matukoy ng bawat local chief executive kung ang mga pogo sa kanilang nasasakupan ay illegal o hindi. Meron kaming task force na ginawa rin tungkol dito na pinapacheck namin kung ito ba'y talagang may mayor's permit o wala. Kasi medyo magulo yung mga statement eh. May nagsasabing meron, may nagsasabing wala. Nakasaad din sa memo ang investigasyong isasagawa para malaman kung may koneksyon ba ang namumuno sa isang bayan sa nag-ooperate na pogo. Kasama LGU na rin dahil since they're the one sometimes that's getting blamed in public, na sumama na rin sa PAGCOR mag-inspect po rito. Para na makita talaga nila kung ito'y
gumaganap pa, may mga tunnels ba ito, kung ano ba ito. So madali na lang makita yan kasi sabi nga ng PAGCOR, before there used to be 200 POGO. And right now, the only remaining are 43 legal. Kung mapapansin ninyo, lahat ng nahuhuli ngayon ay illegal. Sa kabila nito, nagbabala na rin ang Philippine National Police sa umano'y mga nagpoprotekta sa illegal na operasyon ng POGO sa bansa. Kasi what we see right now, no, and dun sa investigation that we conducted in Banban, we realize yung mga ibang pulis natin are helping yung mga ibang tao, especially mga witnesses. Ito under investigation po, so we have to relieve the whole police station and they have to retrain. Ngayong nakikitaan na ng koneksyon ng POGO Hub sa Porac at Bamban, patuloy naman ang sinasagawang testing at examination sa mga nakumpiskang computer. We are in the process of applying warrant regarding computer data, and upon completion of these processes, we will give you the result of the examination of these computers and other equipment in Porac. Patuloy namang magbabantay ang DILG sa mga LGU sa buong bansa para di na maulit ang nangyari sa Porac at Bamban. Ayon naman sa PNP, asahan na raw sa mga susunod na araw ang mas maraming operasyon laban sa mga illegal na pogo at highly organized crime. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Inihayag ni CIDG Director Police Major General Leo Francisco na souvenir lang umano ang mga nakuhang military uniform na ginamit ng isang Chinese official matapos ang pagsalakay ng otoridad sa illegal na scam farm sa Porac, Pampanga. Ayon kay Francisco, posibleng mayroong iba pang pinaggamitan ng mga nasabing uniforme. Gayunpaman, hindi pa rin daw tinatanggal ang posibilidad na may iba pang dahilan kung bakit nakakalat ang mga ito sa POGO Hub. Patuloy naman daw ang kanilang investigasyon patungkol rito. Gayunpaman, naniniwala naman si Senator Win Gatchalian na mayroon na umanong nakapasok na Chinese military sa bansa. Duda rin ang mambabatas na props ang mga nasabing uniforme. Ongoing pa yung verification whether itong military uniform ay ginamit ng mga military personnel. But para sa akin, ito personal analysis ko ito. Para sa akin, at tinitignan ko rin yung quality, tinitignan ko rin yung detail. Para sa akin, authentic siya. At dala-dala ito ng mga operators dito. So makikita natin na itong mga POGO Hub na ganito, meron ring mga scalawag, no, na sa China, military, police. Bago pa man magsimula ang pagpa-file ng kandidatura para sa 2025 midterm elections, formal nang inalis bilang miyembro ng Nationalist People's Coalition si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo dahil sa umano'y pagkakasangkot sa mga iligal na operasyon ng POGO. Ito ay matapos tanggapin ni NPC Chairperson at dating Senate President Vicente Tito Soto III nitong linggo ang rekomendasyon ni Tarlac Governor Susan Yap na tanggalin na si Guo sa partido. Sa pahayag ng NPC, wala umanong sapat at kapani-paniwalang ebidensyang maipresenta ang alkalde na magpapatunay na wala siyang kinalaman sa iligal na pogo sa Bamban. Hindi rin umano nila kukonsintihin ang anumang uri ng paglabag sa batas at mga panlilinlang na kinasasangkutan ni Guo dahil taliwas raw ito sa prinsipyo ng partido. Bagamat wala pang anunsyo si Guo, inaasahan muli ang kanyang pagtakbo sa 2025 midterm polls. Sa kabila niya, naharap ngayon sa preventive suspension ang alkalde na ipinataw ng Office of the Ombudsman at sa mga patong-patong na kaso ng graft at qualified human trafficking. Sa iba pang balita, ilang araw nang nawawala ang mutya ng Pilipinas candidate na si Geneva Lopez kasama ang kanyang Israeli boyfriend na si Yitzhak Cohen sa Angeles City sa Pampanga. Ayon sa Angeles City Police, sa mismong mga kaanak ng 27-year-old na beauty queen ang nag-report ng kanilang pagkawala. Bago sila nawala, nagpaalam pa raw ito na tutungo sa Capas Tarlac Biyernes, June 21 para makipagkita sa nasangla sa kanilang property. Hindi na rin daw sila makontak na sa kanilang social media. Natagpuan rin ng otoridad sa Capas ang sunog na sasakyan ng magkasintahan kung saan nakita ang mga pinaniniwalaang gamit nila. Patuloy namang hinahanap ng kapulisan ng dalawa gamit ang pagre-review ng mga CCTV sa area, maging ang mga posibleng huling nakausap ng mga biktima.
Malungkot na balita sa labas ng bansa. Umakyat na sa 1,300 ang naitalang nasawi sa Hajj pilgrimage sa Saudi Arabia nung nakaraang linggo. Ayon sa Saudi Authority, 83% ang nasawi dulot ng matinding init sa kasagsagan ng pagsasagawa ng Hajj ritual sa loob at labas ng Mecca City. Hindi rin daw otorisado ang karamihan sa mga isinagawang pilgrims. Nahihirapan naman ang otoridad sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng karamihan sa mga biktima dahil wala silang bitbit na dokumento. Tinatayang humigit sa 1.8 million ang bilang ng lumahok sa Hajj ngayong taon. Dumating na sa France ang ilang Pinoy na atleta na lalahok sa Paris Olympics. Sa kanilang Facebook page, binahagi ni Philippine Olympic President Bambol Tolentino na isa sa ilalim sa matinding training ang mga atleta bago ang pagbubukas ng prestiyosong Summer Games sa July 26. Kabilang sa mga nauna na sa France ay ang mga boksingerong sina Nesty Petesio at Carlo Paalam na kapwa magsisilbing flag bearers ng bansa. Aabot sa 15 manlalarong Pilipino ang nakahandang sumabak sa kompetisyon at inaasahang magdaragdag pa ng mga lalaban sa 2024 Paris Olympics. Susunod, makisaya at matakam sa Lechon Festival sa Balayan, Batangas. At maaliw naman sa A Gentleman's Way ng isang 5-year-old sa gitna ng isang game. Huwag kayong bibitiw, abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Enjoy ang lahat ng nakifiesta sa taunang Lechon Festival sa Balayan, Batangas. Bumida ang mga lechong binihisan na ipinarada sa buong bayan at nakisaya rin ng marami sa tradisyonal na basaan. Kaya naman halina't arat na makifiesta at makisaya sa Balitang A to Z ni Lane Garcia. Kung lechon lang din ang craving mo ngayong kalagitnaan ng taon, abay dumayo na din sa Batangas. Dahil ang kasiyahan at tikiman talagang on na on. Mahigit 100 lechon ang ipinarada para sa kapistahan ng lechon dito sa Balayan, Batangas na dinalukan ng napakaraming tao. Bida sa makulay na parada ang mga nakabihis na lechon na tila hina-high blood na. Meron ding mangingisdang lechon, matipunong engineer na lechon, meron ding rockstar, at rider na lechon. And of course, meron ding nag-ala lechon. Nagsimula ang parada ng lechon dito sa Balayan noon pang 1959. Idinaraos ito tuwing ika-24 na araw ng buwan ng Hunyo. May hatid na basbas daw ito na nakapagdadala ng nag-uumapaw na biyaya. Isa nga sa mga pinakaabangan dito maliban sa parada ng lechon ay ang tradisyonal na basaan. Naku, good luck talaga if may pasok ka sa trabaho o eskwela. Bahagi ito ng pagdiriwang sa kapistahan ni San Juan Bautista na sumisimbolo sa pagbibigay ng baptismo sa ating Panginoong Jesus. Spotted din ang ilang opisyal ng gobyerno tulad ni Comelec Chairman George Garcia at Batangas Vice Governor Mark Leviste na nakisaya pa sa basaan. Habang ang ilan sinadya talaga itong puntahan. Ay! Masaya po. Paborito ko po itong event dito sa Balayan. At syempre, papahuli ba ang A to Z at Light TV mula sa Zoe Broadcasting Network Incorporation? More lechonan, more basaan, more fun! Balitang A to Z para sa parada ng lechon! Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Wala nga sa edad ang pagbibigay respeto. Yan ang pinatunayan ng isang 5 taong gulang na bata na nagpakita ng pagiging gentleman o gentle boy sa kasagsagan ng isang laro. Panoorin to.
Go! Look ang sit! 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 Gentleman! Oh my goodness! Buti nakunan ko ng video, girl! Sa paggunita naman ng ikatlong anibersaryo ng pagkamatay ni dating Pangulong Noynoy Aquino, hatid natin ngayon ang pabaong quote of the night mula sa Ilana sa kanyang mga sinabi sa New York Times sa pagdepensa niya noon sa West Philippine Sea. Ayon kay Pinoy, maaaring mayroon kang kapangyarihan pero hindi ibig sabihin yan na ikaw ay tama. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!